Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong ika-16 ng Disyembre, taong 2020. Isang mahalagang paalala, as usual, we will remind you and we urge you to wear your face mask and face shield. At pag kayo po ay nasa labas na, ay huwag niyong kakalimutan. Observe the 2-meter distance or 6 feet. And wash your hands frequently with soap and water. And siyempre, don't forget to improve and strengthen your immune system. Kailangan mo tayong palakas ng ating mga katawan, maging malusog. Sa pamamagitan lamang ng simple, kakain lang tayo ng mga gulay. Gulay, prutas, inom ng maraming tubig, at saka fruit juice. May kayo na itlog. Inom din kayo ng vitamins. Mag-exercise po kayo. Magpabilid kayo sa araw. Matulog ng tamang oras at tamang bilang. Sigurado, lalakas kayo. Pinag-uusapan yung face mask. Naku, meron na akong bagong regla. Hindi na lamang ho face mask ang susuot natin, ha? Pati na face shield. Kasi yung IATF, ginawa na hong mandatory, ibig sabihin, sapilitan. Sapilitan. Hindi naman yung Google Pay kayo pag hindi kayo magsuot. Hindi ko sabihin. Kasi dati-dati, yung face shield, binibigay lang natin, o sinusuot lang natin, pasok ka ng mall, sumakay ka ng bus, jeep, groceries. Ngayon, hindi na ho. Basta pag lumabas kayo, talagang kailangan na magsuot kayo ng face mask. Merong penalty ho yan, ha? Penalties for people caught with face shields when outside. At ito ay depende sa mga LGUs. Alam nyo, may nabasa na naman tayo kanina. Research dyan sa South Korea. Sabi niya, lumalabas sa kanilang pagsusuri, pag-aaral, na yung palagi natin sinasabing 2 meters sa ng World Health Organization, yung distansya, mukhang hindi na raw uumla kasi merong tinamaan ng virus sa kanila, sa South Korea. 20 meters ang layo. Tinamaan. Ibig sabihin, kulang ang 2 metro para maging safe. Talaga kasi sa hangin Paano ba yan? Lalo tayo pala nagka-problema nito. Nadagdagan pa. Ay, nako. Yan naman mga matatanda. Mga sinauna pa. Sabi nila, magmumog kayo ng tubig na may asin. Palagi. At kayo ay mag-steam. Magpakulo kayo ng tubig. Merong asin. At pagkatapos yung usok na lumalabas doon, yun ang inyong ihinga. Sabi nila, nakakatulong daw yun. Para hindi kayo magkasakit. At saka kung meron man kahit na anong uri ng virus, kanyang papasuin. Wala namang mawawala. Kung gawin ako, ginagawa ko naman. Pero, ang talaga pa rin pinaka mabigat at siguradong
tatalunin natin ang coronavirus, yun talagang pagsusot ng face mask at dagdagan ng face shield para sa mga mata natin. At saka yung importante nga yung lalayo ho tayo. Kanina may nag-imbita na naman sa atin. Sabi niya, Sek, we're inviting you to our Christmas party. May text back naman ako kagad. Walang Christmas party. Bawal yan. Bakit ba kayo mapili? Sek, 10 lang kami. Sus Mariosep, di lalong ang dami nga ako, 10. Ilan ba kayo kako dyan sa loob ng bahay nyo? 4 to. Di dapat 4 lang. Bakit meron pang 6? Para saan ba yung 6 na yan? Kasi yung mga nagtatrabaho sa call center, inimbita namin, Sus Mariosep ka ako, talaga naman kayo. Talagang gusto nyo talagang ma-expose. Masyado risky yan. Una galing sila dun sa mga lugar na marami ring tao. Pag nag-party kayo dyan sa bahay nyo, wala na. Mamapilit ba rin, please attend. Hindi nga kulit nyo, arrestuin kayo pag madami kayo at merong sabi na nagki-Christmas party kayo. Mabuti ito si Becky Garcia, yung kaibigan natin. Kinancel na yung kanyang 21 Christmas party. Pinaalala na rin, wag. Sabi natin kay Cory Quirino, mahirap yan. Sumunod na lang kasi tayo. Pwede naman tayong mag-dinner, Christmas dinner, Noche Buena, o merienda. Yung nandun lang sa household ninyo, yung sa bahay lang. Kaya namin, kami 3. Pero dun sa 1 unit away, yun namang aking si Paolo. Saka yung kanyang kabiyek na si Ria, plus yung 2 apo. Kakanya-kanya kami. Okay lang mo yun, kayo naman. Kita nyo, meron tayong nabasa na yung mga ospital natin mukhang napupuno na naman. Kasi nagiging complacent nga Lalo na po dyan sa Divisoria. Paano nyo kaya papatupad dyan sa Divisoria? Mayor Isko, ano bang gagawin natin sa Divisoria? Actually, madali lang naman yan You have to have enforcers para ma-maintain yung 2 meter. Hindi na nga 2 meter. Kung makikinig ka sa South Korea, anong 2 meter? Inabot kami yung 20 meters na nadali yung isang Korean O kaya, with more reason na kailangan po talaga. Patupad natin kayo yung mga barangay tanod dyan sa Divisoria, mga barangay chairman. Padala pa kayo ng mobile dyan. Meron kayong megaphone, sound system, palagi lang paulit-ulit. Ano nyo naman ng mga tao? Palalaanan nyo naman, sumusunod naman Kailangan talaga Hindi po pwede yung hindi. Matagal pa yung vaccine Kailan pa yung Marso pa, Abril pa. So, let's cooperate with ourselves. Hindi na with the government. Kasi the government can only do so much. Kahit anong sabihin ng gobyerno, kung di naman tayo ko-cooperate sa mga sarili natin, talaga wala pong mangyayari sa atin. So, yung pong Department of Health, paulit-ulit. O kagaya ngayon, nag-umpisa na yung simbang gabi. Kanina. Nagpalabas po sila ng Department of Health circular, advisory dun sa mga Katolikong magsisimba. Kailangan po talagang patupad natin yung physical distancing. Talagang dapat lumayo muna kayo sa katabi nyo. Yung pong pagsusuot ng face mask. Yan din ang sinasabi ng DOH. Pagsusuot ng face shield. Tsaka, yun daw pong activity, kailangan hindi masyado matagal. Kasi pag matagal, nandun yung risk na ma-expose tayo sa transmission. Tsaka kailangan may adequate ventilation. Alam po ninyo yung kinikwento ko sa inyong South Korea? Nangyari po yun, outdoor yun. O pero outdoor pa yun, lalo na kung indoor.
Kaya yung pong IATF, EID, palabas po ng panibagong guidelines para doon sa community quarantine, lalo na po yung mga religious gatherings sa simbahan. Kailangan daw hindi lalagpas sa 5 tao doon sa lugar na modified enhanced community quarantine. At yung kung merong mga upuan doon, halimbawa, 1,000 ang pwedeng maupo. Aba, hindi lalagpas sa 30% nun. Ibig sabihin, kung 1,000, 300 ka lang. Kasi meron talagang mga malalaking simbahan na pwedeng 1,000. But ordinarily, mga simbahan, mga ano lang, ang capacity usually mga 200 eh. So kung 200, 30% lamang nun. Eh yun ngang iba eh, sobra naman eh. Nakikita ko yung mga picture ko minsan eh. Yung buong pew, buong seat, isa lang ang tao. Sabi ko, sobra naman to. Pwede naman pagtatloy nyo, haba-haba eh. Oh, anyway, yun po ang mga bago. Kaya sumunod muna tayo para sa ating kaligtasan, kalusugan, sa ating mga kapakanan. O pinag-uusapan yung bakuna natin. Meron po tayong nakuhang mga data kung magkano yung total price for 2 doses of vaccine. Yung Moderna daw, mula sa 3,904 to 4,504. Ang mahal, ano? Pero yung Sinovac, mahal din. 3,629.50. Yung Pfizer, mas mura. Ang konti, 2,379 pesos. Yung Gamaleya, 1,220. Pamura ng pamura. Yung COVAX facility, 854. Abuti itong AstraZeneca, hindi ba ito kadiling gobyerno ngayon natin? 610 pesos lamang. Pero meron nung mas mura. I wonder if Secretary Galvez has considered this for pharmaceutical, yung Novavax. Napakamura niya, 366 pesos. Pero ito, doon sa mga can afford, doon sa mga majority ng mga kababayan natin na wala namang panggastos, bahala na akong gobyerno sa inyo. Di ba sabi ni Presidente Duterte, kailangan libre ng mga kababayan natin na walang pantustos sa bakuna. Pinag-uusapan natin yung IATF. Meron din silang bagong pinalabas na pinapayagan na yung pong mga bus sa probinsya na mag-operate. They can resume, di ba? Pinatigil po natin yun. And then, yung point-to-point, itong inaprobahan ng LTFRB. Pati na yung mga local government units na pupuntahan nyo. Kasama na rin yung stopover transit terminals. Ito raw po ay pinapayagan ng unhampered passage. In other words, wala mga checkpoint dito. At katunayan, mula pa nung unang araw ng Hunyo, yung pong LTFRB, dahan-dahan na pinayagan na pagpatuloy na yung serbisyo ng mga modern jeepneys natin, mga point-to-point buses, yung UV Express units natin, mga taxi natin, transport network vehicle, mga provincial buses. O kaya tingnan nyo yung traffic. Sus Mariosep, back to normal na naman tayo. Kaya nga, maraming natutuwa mga negosyante dahil si Presidente, yung kanyang proyektong build, yun ang magiging solusyon sa traffic congestion. Pag yun nagawa na natin yung mga skyway, mga bridges, mga connecting here and there,
sigurado, masyado ng maluwag ang trapiko natin. Pero itong customs, medyo nababahala. Kasi yung daw pong truck ban, kahit na raw merong truck ban dyan sa, yung mga six-wheelers na naglalaki yan. This is one of the causes of traffic congestion dyan sa EDSA. Gagawa raw sila ng paraan na hindi magkaroon ng congestion dun sa Bureau of Customs kasi pag may truck man, di siyempre, standby ka dun. Pero despite that, sabi nila, gumagawa raw siya ng mga mehora para hindi magkaroon ng congestion dun sa Bureau of Customs. Tingnan po natin. Talaga na, ayan naman palagi naman problema yan. Mulat sa pool. Mula nung dumating yung mga container vans, yung mga trucks na yan. Pag merong truck ban, wala muna. Ang problema, doon naman sa Bureau of Customs, siyempre, nandun sila lahat. May mga dumarating naman ng mga produkto galing sa ibang bansa. O di mag-a-unload. O paano mo ngayon yun? Nagkakagulo naman doon. At yung iba naman, pag naabutan naman sa oras ng truckman, siyempre, tatabi sila sa kalsada. Yung ubod ng lalaki nila, kahit na nakatabi, nakaka-istorbo pa rin yan. Kaya sabi ng Bureau of Customs, para daw karoon ng unhampered delivery ng mga serbisyo and avoid possible port congestion. Nakikipag-coordinate daw po sila sa shipping lines and terminal operators para daw magiging proactive na sila. Just in case magkaroon ng port congestion. Ito matutuwa itong mga nasa, di ba ito nirereklamo sa atin. Remember, binabahagi natin sa inyo. May mga kaibigan ho akong may-ari ng mga hotel resort sa Boracay. They've been complaining repeatedly na kaya daw walang nagpupunta ron o konti sa Boracay dahil nga nabibigatan dito sa saan? Sa swab test, yung pong RT-PCR test. Kasi nga, mahal naman talaga Di ba? Pinakamura ngayon 4,000, pupunta ka pa sa kanila. 4,500 kung home service ka. Kaya marami raw nagpapakancel. Kasi ang iba naman, meron na ritong swab test, negative. Pagdating doon, hahanapan pa sila ng panibago. Pero ngayon, maganda na hong balita. Pwede na ho kayong, yung mga turista, yung pupunta sa Boracay, o kung saan man kayo pupuntang resort, pwede na ho kayo mag-apply ng reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR test o yung swab test. Saan? Diyan po sa UP-PGH. Sapagkat nagkaroon na ng kasunduan, yung public hospital na yon, saka yung Tourism Promotions Board. At meron pong budget na 10 milyong piso galing sa TPA-B, Tourism Promotions Board, upang matulungan yung mga 11,000 turista, 11,000 turista na makakuha ng kanilang RT-PCR test. At dati-dati po sa PGH, actually doon ang mura kasi 1,800. Pero ngayon, yung pong Tourism Board, babalikapin nila yun. Meaning, they will shoulder the expense. So, yung 50% nun, sila magbabayad. Kung 1,800, 900 na lang mabayaran nyo. Hindi ba magandang balita yan? Kasi nga naman, papaliwanag sa akin yung mga nandyan sa aeroplano, nasa airlines. Mura daw sila. Kasi pagpunta pala sa Boracay
Parang 2,000 na lang yata, balikan. Tapos ang mura pa daw ng mga hotel ngayon doon, 2,000 lang. Eh, mas mahal pa nga naman yung swab test kung 4,000. Oh. Eh, kaya pala, ayaw nang pumunta. Oh, ngayon, meron na silang solusyon. O, kayong mga kritiko, take note again. Sabihin nyo na naman. Kita mo naman, merong initiative ang pamalaan to reduce the cost of the swab test by 50%. Well, dapat naman papalakpak naman kayo. Kaya naman. Wala na kayong nakita, nasilip, kung hindi. Puro puna. Kala nyo siguro natutuwa yung karamihan sa nagbabasa sa mga punan nyo. Naabot din ng emisyon. Anyway, yung pong mga displaced workers naman, mga OFWs natin, meron tayong magandang balita rin kasi itong DTI, aba, sabi nila, suportahan namin yung mga displaced retrenched workers na yan. Sabi ni Secretary Ramon Lopez, o ito mo naman si Secretary Ramon Lopez, kahit may sakit ng COVID, tatrabaho pa rin. Hindi naman siguro severe yung kanyang sakit. Kaya mo yan, Sikmon. Yung pong DTI, nag-launch sila ng 3A Best Boot Camp para matulungan itong mga displaced workers. Para makasimula ng kanilang bagong negosyo. At ito pong DTI's Financing Arm Small Business Corporation ay nagbibigay ng mapautang na mababa lamang ang interes para dun sa mga gustong magnegosyo. Doon naman sa mga dati na may negosyo na nag-ooperate na for at least 1 year pero naapektuhan ng pandemya, papautangin din kayo zero interest. Sabi po ni Sec Lopez, 86,000 online-related businesses have registered with the DTI as of this month. Ayun daw tumalon nga naging 1,600 online businesses na nag-register nitong karang taon, 2019. At sinasabi rin po ng DOLE na 1,900 na yung applicants na na-hire kagad nila instantly, yung mga sa online nag-apply, nakuha kagad nila yung trabaho. On the spot yun, ha? Biro nyo yun, hindi na kayo kailangang pumunta pa doon sa kung saan-saan sa online lang At continuous daw ito, sabi ni Secretary Silvestre Berlio. And available daw to sa 21,000 pa pong mga bukas na maaari kayong mag-apply. Pati daw yung mga health workers and skilled workers, merong bakante. At sabi ni Secretary Berlio, marami sa mga host countries, ibang bansa, ang hinahanap talaga mga Pilipino, lalo na po yung mga caregivers, yung mga nurses, at iba pa, ang health workers natin. Lalo na daw po doon sa 3 European countries. Ano ba ito? Yung Czech Republic is one of them. Romania is another. And yung Poland din. Yun daw pong Germany at United Kingdom, nakikiusap kung pwede magpadala tayo ng libo-libong mga nurses at medical workers. Habang yung Israel naman daw at Japan, sabi ni Secretary Berlio, kailangan nila ng caregivers. Ano yung caregivers? Yun yung mga nag-aalaga ng mga senior citizens. Pero kay Ding Borja, iba ang kanyang caregiver. Katawa si Ding. Anyway, teka muna, mukhang hindi natin napansin, diretso tayo, walang pahinga. We'll get back to you after a short break from our studio.
Alright, we're back. May natanggap po tayong isang text message. Ngayon lang pumasok. Nangiti tayo eh. Ito si Rolly Lakay Gonzalo ito. Angkor ito ng isang istasyon. Kung hindi tayo nagkakamali, DCW, DWX ba? Oh, anyway, tinatanong mo ba naman, seryoso ka ba sa Duterte tandem for 2022? Ikaw talaga, Rolly. Hindi ako. Bakit ba ako tinatanong mo? Tatanungin mo yung mga kababayan natin. Sinabi ko na nga sa inyo, yun ay ideya lamang. Hindi nga ako hindi sa akin nag-originate. Yun nanggaling yun doon sa pagtakbo ng mag-ama. Si Mayor Sara as mayor at si Presidente naman ay Vice Mayor sa Davao. Nung natapos na yung term ni Mayor Duterte, si Mayor Sara tumakbo at siyang Vice Mayor. Doon lumabas yun. Kaya gaya nga ng sinabi natin, yung akin naman, idea lamang yun. At yung taong bayan, ang magdidesisyon nun. Pareho rin ng pagdesisyon nila na pinatakbo nila si Presidente Duterte. Ayaw na ayaw nga, di ba? 10 taon natin niligawan, niyamot, buwinisip na tumakbo. Ayaw na ayaw eh. Hanggang last minute nga, hindi nga nag-file, di ba? Nag-substitution pa. Kasi nga, kung tatanungin mo yung dalawa, ayaw nila. Pero pareho din ng sino mang tao na tinawag ng mga Diyos ng tadhana na manungkulan, magsilbihan, hindi rin sila makakatanggi. Kung meron, yun nga ang sinasabi na, kung meron, so it depends on the people. Although, if you will ask me kung anong tingin ko, kasi galing po ako sa, binanggit ko na nga sa inyo, Zambales, Pampanga, Laguna, Bataan. Aba, talagang gustong-gusto nila. Yung Duterte. Malakas talaga. Katunayan, di ba sabi ko sa inyo kahapon, natanggap na ng imbitasyon sa Cotabato, Pangasinan, Negros Oriental, pati sa Tondo. At i-discuss ko daw yung Duterte. Hindi ko dinidiscuss yun. Mga taong bayan ang magdidesisyon nun. Hindi na kailangan i-discuss yun. Yan ang sagot ko sa iyo, Rolly Lakay. Anyway, alam nyo ba na itong DSWD ni Secretary Rolly Bautista, ito ang lead agency para mag-alaga, pangalagaan, yung mga karapatan ng mga bata. And yung hindi pa nakakalam sa inyo, this agency has been promoting legal adoption. Yung bang pag-a-adapt ng bata, pag-aampon. Kasi, hindi po ba, ang daming abandon. Yung mga ina na nabuntis, nanganak, wala silang kakayahan. Ang iba naman, nahihiya sila kasi wala silang asawa. Kung halimbawa. O ang ginagawa nila, iniiwan lang nila yun sa kaganda-ganda. Kung iiwanan mo lang dyan sa bahay, sa pinto, meron pa tayo mga nababalitaan. Kung hindi ba? Iniiwan pa sa basurahan eh. Salbahin ng mga magulang nito. Meron din mga neglected, napapabayaan ng mga magulang. Yung iba naman orphan, namatay yung mga magulang nila. Naulila. Kaya itong DSWD, sila po ang mangangalaga nun. Kaya meron silang programa na they're encouraging adoption. Mag-adapt kayo lalong-lalo na yung mga walang anak. At pinalalakas po nila yung mekanismo para sa legal adoption para daw lumika ito ng safe environment para sa mga naampun ng mga bata. At ito'y maproteksyonan yung stigma na sila adopted. Alam niyo yung mga nagtataka naman ako, ba't kailangan magkaroon ng stigma kung ikay na-adopt? Dapat nga, matuwa ka na in-adopt ka.
kung naiwan ko man, kung ikaw ang inampon. Hindi po ba? Hindi naman masama yung inampon eh. Hindi ba yun si Grace? Grace po. Oh, kita nyo naman kung ano nangyari na sa kanya. Senador. Oh, si Johnny Ponce Enrile, di ba? Di ba parang naiwan din siya. Hinanap niya yung kanyang ama. Maraming mga kwento po dyan na yung mga naiwan, abandon, mga anak. They rise to the challenges of the times at sila'y nakakaahon at gumagaling. Lumalaki at nagiging mga leaders ng kanilang mga bansa. Alam po ninyo, bibigyan ko kayo ng isang kwento. Yung mga hindi nanganganak sa inyo, makinig kayo ha, yung mga 1, 2, 4 na taon na, hindi pa nanganganak. Lahat ng kaibigan ko hindi nanganganak. 4 na beses, mga ano na, siguro, marami na sila. I've lost count. But, ang palagi kong payo, na palagi nagkakatotoo, mag-ampun kayo habang wala pa kayong anak. Maniniwala kayo, pag nag-ampun talaga, yung mga hindi nanganganak, biglang sunod-sunod ng panganganak. Bakit kaya? Siguro, sabi ng Diyos, okay ito. Marunong itong mag-alaga ng iniwan. Bibigyan ko ito ng regalo. O kaya, kakaroon sila ng anak. Subukan nyo. Maniwala kayo. Pag kayo nag-ampon at hindi kayo nanganganak, magkakaroon kayo ng mga baby. Tiniyo si Corina Sanchez. Hindi ko nanganganak yan. Kaibigan natin yan eh. Pero, dahil magaling siyang naging nanay at tatay ng kanyang mga kapatid. Yun, binigyan siya kambal pa. Diyos ko, ang ganda. Lalaki at babae si Pepe and Pilar. Nakakatuwa pa ng pangalan. Pepe and Pilar. Ang lalaki na, 2 taon na. Maniwala kayo. Adopt. And you will have your own children. Samantala, ito pong si Presidente, nag-utos po na ipatupad yung Advanced Passenger Information System upang mapalakas yung border control natin sa pamamagitan ng striktong pagpapatupad ng Philippine immigration laws. Pinirma niya po nung Martes yung Executive Order number 122 which pushes the adoption of this system. Ito po ay tumutukoy dun sa electronic communication system na nagkokolekta ng mga biographic data from machine-readable passports, other official travel documents, or basic details provided by commercial carriers. Kaya sa ilalim po ng Executive Order 122, yung mga kapitan, yung mga master, yung mga ahente, may-ari ng mga commercial carrier, kung saan yung kanilang mga sasakyang pang-dagat o kaya panghimpapawid, vessel or aircraft, na dumarating o umaalis sa anumang port dito sa Pilipinas, kinakailangan magbigay sila sa Bureau of Immigration ng API ng kanilang mga pasahero and those of the crew and non-members. In other words, yung mga kung ano nakalagay dun sa mga nila, passport ID nila, bigay mo yun sa Bureau of Immigration para meron tayong listahan. Alam kagad nating tukuyin. Bigay ka lang ng pangalan, may pipindutin ka lang, alam mo na nga kung saan, sana. Di ba? Ito yung magandang security to vet passengers. Para malaman natin, baka tayo pinapasok na ng terorista. Hindi po ba? Maganda yan. At ito naman pong, I remember,
during the cabinet meeting, napag-usapan po yung PhilHealth. Nagpunta rin si yung dating NBI Director, si Atty. Giran, na ngayon ay presidente ng PhilHealth. Kasi parang palagi may problema sa pagbabayad. Kasi nakita natin doon, detalyado, maraming steps eh. Sabi ni Presidente, kailangan isimplify na lang natin yung proseso ng pagbayad o paghingi ng claim ng mga ospital to 60 days. Kasi nga maraming delay, maraming nagre-reklamo. At yun po ay binigay niya ng kautusan kay CEO and President Dante Geran. Oh, that reminds me, Director Geran. President Geran. Yung pakiusap nga pala ng mga nephrologist, makipag-meeting sa'yo. Naantay ang kasagutan mo. Nakiusap po si Presidente Duterte na yung processing ng claims, kailangan, simplihan nyo na lang. Huwag nyo nang pabayaan itong mga mahihirap, mga indigent patient, na matagalan pa dyan sa ospital at marami kayong mga requirements. Papirmahin mo na lang para makauwi na kagad after his treatment, sabi niya. Meron pa ako isa na pag-usapan doon sa cabinet meeting. Ito yung tungkol sa mga bata, yung pagpasok ng face-to-face. Hindi po ba pumayag si Presidente na pwede na yung face-to-face doon lamang sa mga walang COVID cases o yung low income, yung modified GCQ. Pero, ito, ano pa ito depende sa magulang. Dahil kung ngayon ng magulang, hindi ito pwede. Kaya ito namang act. Ito pa ito, isa pa itong aktivista. Baka legal front din ito, sabi ni Joe Masison. Na dapat daw, tingnan muna ni Presidente Duterte yung mga suliranin, kagaya ng walang tubig. Hindi mo na kailangan sabihin yun na act. Yun, it goes without saying na kung magkakaroon ka ng mga face-to-face, syempre, lahat yan titingnan mo. Yung mga school administrators, yun ang unang titingnan, syempre. Kailangan yun eh. Ayusin mo muna yung lugar mo. Titingnan mo yung mga safe distancing mo, pwede mo ipatupad. Titingnan mo kung malilinis yung mga toilets para mga bata. Kung meron tubig doon. Lahat yan, siyempre. Hindi mo na kailangan na ipaalala yan. Talagang yan ang trabaho ng mga government official. At sa Secretary Liling Briones, yan kagad ang unang titingnan niya. Alam niyo, Secretary Liling Briones, kahit na may edad na yan, ang sipag-sipag po niyan. Walang absent yan sa cabinet meeting. Ang mga lahat. Mag-virtual, mag-physical, face-to-face. Present yan. Anyway. Doon po sa Amerika, meron tayong kaibigan doon, si Orly Bartolome. Talagang wala pa rin hindi pa rin sumusuko na natalo si Trump. Yung pong Electoral College, kinumpirma na. Kasi doon sa Amerika, hindi porket nanalo ka sa botohan, ikaw na ang presidente. Doon may Electoral College na tinatawag. Mayroon silang mga chosen electors sa bawat state. Sila ang boboto. So, pwedeng manalo ka sa popularity vote. Pero, hindi uupong presidente. Hindi ba nangyari na yan? Kailan ba nangyari yun? Kung hindi tayo nagkakamali, si George Bush. Ang nanalo doon yung kalaban niya, si Gore. Pero hindi rin siya nakaupo. Electoral vote. Napunta kay George Bush.
In fact, si President Trump, did not win the popular vote. 4 years ago, talo siya. Ang nanalo si Hillary Clinton, pero sa Electoral College, panalo siya. And this time, itong si President Trump, talagang ayaw mag-concede sa mga abogado niya kung ano-ano mga pinapile. Palagi namang natatalo sila. Pero magaling talaga itong si President Trump. Sabi ng mga komentarista, kaya daw ginagawa ni Trump, President Trump. Kasi, nagpa-fundraising, ilang milyon na yata nakakuha nito. Talagang, di ba sabi ko sa inyo, nung lumalabas na matatalo siya, di ba sabi ko sa inyo, nako, you have not heard the last of this man. He will run again. Tatakbo ulit presidente yan. At mukhang yan nga ginagawa niya. Dami nang kukuha ang pondo at maraming gusto sa kanya. At hindi niya rin masasabi kasi na, talo niya. 74 million Americans ang bumoto sa kanya. Yung isa, mas malaki ng 7 million. Pero kahit anong sabihin mo, 74 million, ubod na laki nun, halos kalahati. Hindi po ba? Kaya, pero sabi nga, kahit anong sabihin nyo, pag ikaw ay talo, talo ka. At be gracious. Tanggapin mo na. President Trump, meron pa namang 4 years from now. Malay mo, makabawi ka. Kumpara yung estilo ng yung panunungkulan kay President-elect Biden. Ang tanong ng iba, bakit naman kasi electoral college ang nagdidesisyon? Hindi yung popular vote. Yung paliwanag po yata doon. Hindi tayo nagkakamali. Kasi, yung iba, halimbawa, California, ubod ng dami ng tao doon. Pag yun na nakuha ng isang kandidato, wala nang laban kahit makuha mo yung maliliit na mga estado. Kaya para ma-equalize, gawin na lang natin, may mga electors bawat estado. Yun ang ginawa nila. Ever since, ang kanila. I don't think na babaguhin pa nila. Dito sa atin, pinag-uusapan yung eleksyon. Palagi na lang tayo may problema sa daming kumakandidatong presidente. Dapat meron tayong run-off. Yung bang kailangan, kung halimbawa, 5 tumatakbo. Yung 2 pinakamataas, yun na lang ang tumakbo uli. Hindi yung sobrang dami. Kakapagod din, di ba? Anyway, ilang minuto pa ba tayo? Parang gusto ko yatang uminom ng mainit na tubig. Babalikan po natin ngayon dahil maganda itong pag-uusapan nating panibago. Ito ay tungkol sa International Criminal Court. Nako, paandar na naman itong si Fatu Bensouda. Ito yung prosecutor ng ICC. I-discuss po natin dahil meron siya mga pinalipad na mga pahayag na para bagang kung papakinggan mo, alam mo, as the way it is being reported, kala mo, totoo. At ito namang mga kalaban ng administrasyon na ako. They're jumping with joy. At magbibigay na sila ng mga celebratory statements. Naku, yan. Patay ka na. Mamaya, babalikan po natin. I-discuss po natin. Daraan ba si Fidel? Sabi ko na, sir.
Bagay, okay lang. Kung may dala siyang pagkain at gutom na ako. Dapat na daw ng ano daw, ng kambing. Oo nga, para makakain ko bago ako puntang dentista. Pag hindi ka rin iwasan niya. Alin yun? Alang alin? Yung liwanag ko, Liwanag sa kasi pag araw malakas na ano, nawawash out, Ang alin ang nawawash out. yung sa likod ko po, background. Nagiging ano? Puti lang. Okay lang po. Ay, okay lang yun. Hindi naman mahalaga ang kortina eh. Mas mahalaga siguro ako. Yun talagang mahalaga doon. Check anytime. Ay, Okay, 5, 4, 3, 2. okay. Punta na natin yung ICC. Kasi yung headline, ICC prosecutors' decision on seeking probe into drug war out in the first half of 2021. Yun daw kung desisyon ng taga-usig ng ICC, International Criminal Court. Lalabas na raw sa unang half of the 2021. Alam nyo, ang sabi kasi parang sa report, lumalabas na, may reasonable basis na magkaroon na ng trial itong si Presidente Duterte sa reklamo sa kanya ng violation ng human rights. O, isa-isayin muna natin yung mga kontra bago natin sagutin. O kagaya ko nitong si Cristina, head ng Filipino Rights Group ng Karapatan. Yun daw pong ICC report, pinalabas na ICC report, na meron daw reasonable basis to proceed with the investigation. Napakahalaga sapagkat ito raw reklamo kay Presidente Duterte. Kahit na nga daw ito, kahit na daw nag-withdraw ang Pilipinas, talagang mahalaga ito sapagkat ito daw magandang development ito na lalo pa raw na lalong nagde-deteriorate yung mga human rights cases dito sa Pilipinas. Kaya umaasa raw sila, looking forward dun sa prosecutor ng ICC na magkaroon ng preliminary investigation o kaya criminal proceeding. Habang ito daw ICC cannot enforce or cannot force Mr. Duterte to appear before the court yan sa Hague, yun daw, preliminary report is significant laban sa pagproteksyon sa human rights. Ito naman si ETA. ETA, ba't naman ganyan ang pangalan mo, ETA? ETA Rosales. Ito naman yung dating chairwoman ng Philippines Commission on Human Rights. Ito pusakal na nito. Pusakal din na bias ito. Palaging kontra ito sa gobyerno. More on leaning to the left naman to. Wini-welcome niya yung findings daw. Ano bang findings? At sabi niya, yung report daw, isang tagumpay upang gawing accountable si Presidente Duterte at ang kanyang gobyerno. At sabi niya, we have repeatedly warned Mr. Duterte that he would eventually face the law. Binabalaan namin si Presidente na siya pagdating ng panahon, haharapin mo yung batas. At mananagot ka doon sa mga dugo na nag-spill. Sabi niya, time is catching up with him, sabi niya. Ito rin maging example lang. No one is above the law. Ito naman si Olalia ng National Union of People's Lawyers. Ito yung mga mga kaliwa. Ito yung mga tinatawag ni Joe Maciso ng mga legal fronts niya. Ito daw development ay nagbibigay ng pag-asa sa madilim na pagsira sa karapatang pangtao dito sa ating bansa. At makakakuha na rin ng katarungan. Ito namang si
may bago pala tayong Three Musketeers. Dati-dati si Pangilinan, si Francis, sino to? Si Frank Drilon, si Risa Ontiveros. Ngayon, may pumasok na isa, ex-senator, Trillanes. Nagpalabas sila ng mga pahayag din nila. Ito nga yung tinatawag kong mga celebratory statement. Itong si Francis, siya ang presidente ng Partido Liberal. Na kung matatandaan nyo, lahat ng kandidato niya, tinalo noong nakarang eleksyon. Yung daw ICC finding, hindi naman daw, it doesn't come as a surprise. Hindi na ako nagtataka. Tataka lang ako, bakit ang tagal nila, 4 na taon, bago nila na kitang may reasonable basis. Siguro daw, kung mas maaga, marami sanang buhay ang nailigtas. Ito naman si ex-rebel, Trillanes, a very good naman daw sign for human rights advocate. At time of reckoning daw, malapit na kay Presidente Duterte. Kailangan daw pagbayaran niya yung mga libu-libong napatay sa kanyang digmaan laman sa droga. At maaari daw na-ignore ni Presidente Duterte yung jurisdiction ng ICC. Pero sa ilalim daw ng kanyang dibdib, alam niya na hindi siya makakatakas dito. At having profiled Duterte, sabi ni Trillanes, kung baka Duterte ka, wala kang respeto. I'm sure nanginginig na yan sa takot. Alam mo, Mr. Trillanes, every time you say that, palagi ka nakaharap sa salamin. Nakikita mo sarili mo. Kasi, bakit ko nasabi yun? Kita mo, pumunta ka dun sa hotel, nagkukukuku ka, nakarinig ka lang ng barel, o yan, nagsumurrender ka na kagad. O di ikaw nanginig sa takot. Sus Mariosep. Ay, nako, ito naman si Senator Risa Ontiveros. Hindi na sinasabi may reasonable basis. Alam po ninyo, kanina, in-interview tayo. 2 nag-interview tayo sa ating kanina. Si Henry Uri ng DZRH at itong 2 kaibigan natin, si Tony Velasquez at si Danny Buenafe. Yan, sabi nila, Secretary Panelo, mainit na mainit ang usapin dun sa ICC. Itong si Patong Bersuda nagsabi may reasonable basis. Ano bang reaksyon ng Malacanang dito? Ninyo, kayo. Sabi ko, teka muna. Alam mo, nagpapainit lang naman kayong dalawa eh. Hindi, sabi niya, hindi, tawanan ho sila. Hindi, Sabi ko, pangalawa, yung sinasabi niyang reasonable basis, ako, iba naman ang sinasabi ka ako sa report. Ano man sinabi sa report? Sabi ni Fatu Bensuda, they are anticipating, i-quote nga natin siya, exactly kung ano yung kanyang sinabi. They are anticipating na ito raw pong, ang tawag dito, they're anticipating reaching a decision on whether to seek authorization to open an investigation into the situation in the Philippines in the first half of 2021. Madalit sabi, umaasa sila na makakarating ang panahon na magdidesisyon sila, na hihingi sila ng authority sa ICC na imbestigahan ng Pilipinas. Madalit sabi, wala pa. Wala pang desisyon, wala pang reasonable basis. Kaya, natawa ko nung narinig ko si Ping Lacson, nabasa ko sabi niya, press release lang yan, oh. For the first time, tama ka. Tama yung sinasabi mo tungkol dito, Senator Ping Lacson, press release. Pero yung dalawa, mapilit. Sabi nila, hindi naman sa gusto ka naming debate na sec, pero may nakalagay din dito kasi. Reasonable basis, di binasa. Meron nga naman nakalagay. Sabi ko, alam mo, unang-una, contradiction nga yun. May reasonable basis, pero doon sa huli yan, sinasabi niya na papunta pa lang sila doon. At alam mo nga ako sa statutory construction, yung later provision prevails. Yung nauna mo sinabi,
pag nagsabi ka ng iba, contradictory, yun ang paniniwalaan natin. Ba't iba, ganito ka kuya. Umpisahan po natin para maliwanag. Tatandaan niyo sabi ni Presidente Duterte, nako, akala nyo ba, naapektuhan ako dyan sa sinasabi niyo demanda? Wala kayong jurisdiction, sabi ko ni Presidente Duterte. Merong kaso dyan. Hindi lamang merong kaso, yung saligang batas. Ano ba sinasabi ng saligang batas? Sinasabi ko ng saligang batas, meron tayong prinsipyo na due process na tinatawag. Kailangan, kung yung batas mo na ipatutupad ay penal in nature o criminal in nature, ibig sabihin, merong kaparusahan po, inaikukulong ka. Kailangan, para, kung baga, fairness requires, na kailangan malaman nung tao na ididemanda mo at pakukulong mo kung makundi, alam niya na yung ginawa niya ay labag sa batas. Hindi po ba? So, due process ang tawag doon. Due process hears before it condemns. Nakikinig muna. Papakinggan niya yung dalawang sides bago niya papataw ng punishment. Madalit sabi, kaya sabi ni Presidente, binilabag nila itong Rome Statute, nilabag nila ang provision ng saligang batas. Bakit kanyo? Kasi pag penal statute, dapat nakapublish yan. May publication yan. Ilabas mo yan sa newspaper of general circulation at lalabas yan sa official gazette. That is the only time na magiging valid. Since hindi naman niya na-publish, kasi tiningnan niya eh. Sinuri niya, ni-research ni Presidente Duterte, wala pala. Hindi naman pala na-publish. So wala kayong jurisdiction. Madalit sabi, dahil walang jurisdiction, hindi pa pwedeng pumasok ang ICC. Maliban pa dyan, natatandaan nyo nung Marso, nag-withdraw po tayo bilang miyembro ng ICC. At hindi lang po tayo ang nag-withdraw dyan. Nandiyan ang Amerika, China, kung hindi tayong kamali, Russia, malalaking. Bakit? Bakit nag-withdraw? Kasi nga, itong prosecutor na ito, sino nga ito? Si Prosecutor Fatu Bensouda. Masyado itong bias. Hindi pa nga, wala pa nga trial, meron na kagad siyang conclusion na guilty si Presidente Duterte. Marami na siyang mga payag na gano'n. I remember, binabanatan nga natin yan dahil gano'n ang kanyang mga payag. Alright. So, unang-una, walang jurisdiction. Ipagpalagay na natin may jurisdiction. Ang problema, nag-withdraw na nga tayo. Kung nag-withdraw tayo, di wala nang jurisdiction. Pero may sagot po sila ron. Sabi na, hindi, under the Rome Statute, pwede kaming ituloy yung aming pag-iimbestiga sa iyo kung bago ka nag-withdraw yung bansa na yung miyembro, nasimulan na namin yung criminal proceeding. Yun ang sagot nila noon eh. Binasa ko yung Rome Statute eh. Nakita ko doon, wala pa namang criminal proceeding, preliminary examination pa lang ang ginagawa ninyo eh. Kaya hindi na naman applicable yan, assuming na may jurisdiction kayo. Pero pinagpipilitan nila. Yun nga sinasabi ni Fatu eh. Sabi niya, malapit na raw siyang dumating sa desisyon kung hihingi niyang authority to proceed with the investigation. Kasi nga, preliminary examination pa lang. Hindi pa nga tapos yung preliminary, magdi-decision pa lang. Kaya paano? Wala nang jurisdiction. Kahit saan mo tingnan, hindi lamang yan. Sabi ko nga kanina dun sa dalawa, sabi ko nga, mag-enroll kayo sa klase ko. Mahilig kayo sa batas. Ipagpalagay mo na may jurisdiction. Unang-una, kailangan, makita mo doon na it's crime against humanity. Titingnan mo muna.
Pangalawa, yun yung principle of complementarity yung tinatawag. Kailangan yung bansa na dinidemanda mo o yung presidente doon, yung kanyang judicial system hindi nagpa-function. Ibig sabihin, hindi makakuha ng katarungan yung mga biktima. Kailangan ganun ang kalakaran. Otherwise, hindi o papasok ang ICC. O ang tanong, hindi o ba yung ating judicial system gumagana dito? Yung mga administrative agencies natin like DOJ, nagpapile ng kaso. At meron na nga tayo na convict ang problema nga lang, yung iba, walang ebidensya, ay nadidismiss. Ay hindi kasalanan ng pamahalaan yun. Di ba? Kaya nga palagi tayong nanghihikayat na kailangan. Pag nag-file kayo, meron kayong ebidensya para mapakulong natin yung mga nang-aabuso. Madalit sabi, kahit saan nyo tingnan, mali. Unang-una, yung press release niya, na sinasabi niyang may reasonable basis, na yan naman ang sinakyan ng lahat. Yan yung mga binasa ko sa inyo kanina, mga payag nila. Hindi yung totoo kasi wala pa nga reasonable basis. Papunta pa lang sila sa pagdesisyon na may reasonable basis at hihingi sila ng authority. Hindi po ba? Okay, wala. Ano ngayon ito ba? Bakit ba ginagawa? Yan hindi lamang ito'y labag. Lantarang pagtatangka na siraan si Presidente Duterte. Yun Pinaniniwala yung mga nagbabasa sa kanila. At ito namang mga detractors, mga kritiko ng administrasyon na sinakyan. Naku, ayan na. Meron ng reasonable basis. Wala pa nga And even assuming na meron nga, hindi nga po pwede walang jurisdiction. My goodness naman kayo. Funny. Kaya we find it amusing na itong mga kritiko, mga detractors ng Presidente, naku, nagsiselebrate na sila. Malayo pa Pasko, ilang araw pa. Muna kayo mag-celebrate. Saka bawal kayo mag-parting celebration. Pag-aralan nyo muna kasi. Hindi pa pwede yung basta banat kayo ng banat. Di ba? Anyway, inabot na naman po tayo ng oras. Ano ba yan? Pakabilis talaga ng oras. So, makikiusap na naman po tayo. Mangungulit na naman tayo. Please wear your face mask. No Christmas parties, okay? And wear your face shield. And observe physical safe distance of 2 meters. At saka, wash your hands frequently with soap and water. And please, palakasin nyo lang ninyo yung ating mga katawan. Eat nutritious food like vegetables, fruits, drink a lot of water, juices. You eat eggs. Sarap yun. Drink milk. Mas mabuti nga kung kalabaw, okay pa rin. Saka mag-ehersisyo po kayo. Exercise. Ano pa? Matulog kayo ng tamang oras, tamang bilang. Para sigurado. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Pansamantalang nagpapaalam po hanggang bukas na muli, alas 2, hanggang alas 3 na hapon. Teka nga pala, alam po ninyo, marami kasi nagtatanong sa atin, hinahanap daw nila yung programa natin sa PTV4 pag Tuesday, Thursday. Bakit daw wala? Kako kasi Facebook. Pinakiusap na natin ito kay Secretary Andanar. Palagi naman sinasabi sa atin, ito daw si Kat de Castro ang magdidesisyon. Hindi ko naman maintindihan Kat de Castro. Parang hirap na hirap ka magdesisyon. Maraming gustong makinig sa atin sa PTV4. Alam po ninyo, sabi ko nga kay Secretary Martin, kung mahirapan ka ng Tuesday, Thursday, dahil meron mga dating programa, ilagay nyo na lang sa sa Sabado at Linggo, dahil marami namang pwede, Hindi po ba? Para yung mga walang Facebook, hindi marunong Facebook, marunong ng TV, sa TV tayo. Okay, anyway, so hanggang bukas na muli, sa Facebook po tayo bukas. At nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses, and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo
And I love you all.